Magluto tayo ng sinigenggeng. Ito yung mga kailangan natin: kangkong, okra, sitaw, siling haba, sibuyas, gabi at kamatis. Ito naman yung ating sinigang mix. Paghahaluin ko sila. Magpainit ng kawali na may mantika. Use oil nga pala yan. Huwag kayo ma-arte dyan. Pinagprituhan ko lang naman yan kanina ng karne. And then, ayan, ilagay na natin yung sibuyas tsaka ang kamatis. Kayo mga mamis, paano kayo magluto ng sinigang? Ako kasi ganyan, sinasangkot siya ko muna para lumabas yung katas ng kamatis. Gusto ko kasi yung sinigang na medyo mamula-mula. Nilagay ko na nga pala yung siling haba para medyo maluto na rin siya. Mas gusto ko kasi yung nalalasahan ko yung siling haba. Ayan, medyo durug-durugin lang natin yung kamatis. Kapag ganito na mga mamis, pwede na nating ilagay ang ating karne. Yung pinakulaan ko kanina, inuuna ko talagang pakuluan yung karne habang nagagayat pa lang ako ng mga ingredients para din mas malambot siya, kasi mas maganda talaga kung meron tayong pressure cooker. Pero dahil mabuto naman siya at konti lang yung laman, okay na rin na dyan ko lang siya sinalang. Ayan, at ilagay na natin ang gabi. Habang inaantay kong kumulo, gagawa naman ako ng sausawan. Hindi kasi kompleto ang sinigang kapag walang ganito, 'di ba? Ayan, naggayat lang ako ng konting sili, nilagyan ko ng 2 pirasong kalamansi, at syempre, hindi naman mawawala ang ating patis. Eto, at kumukulo na nga siya, halu-haluin lang natin. Habang naglalaro nga itong sinay, ayan, biglang dumating si Daddy, kaya nag-hyper yung 2 aso. Before 6 p.m. nga pala dumadating si Daddy, at sakto na tuwing umiuwi siya, nagluluto ako. Ayan, at nagalaw nga pala ng aso yung camera ko. Back to the ball game. Sa niluluto ko pala. So, ayan, feeling ko malambot na talaga yung karne natin. So, pwede na nating ilagay ang ating mga gulay. Dito ay pinagsabay-sabay ko na yung lagay. Nilagay ko na yung sitaw, yung okra, tsaka itong kangkong. Aantayin na lang natin silang kumulo, and then okay na yan. Habang nagpapakulo nga ako, ito yung magdaddy nasa upuan. Nangungulit kasi si Naya Pochi. Inuubo nga po lang baby namin. Ito nga pala yung aso namin, si Zebi at saka si Loki. Si Loki ang parang tiger, tapos si Zebi naman yung isa. Si Zebi po ay anak ni Loki. Kumukulo na yung ating sinigang at okay na po ito. Pwede na natin siyang ihain. Eto, at magsasali na tayo ng ulam. Kakain na kami. Ayan, naghain na ako. Kinukuha ko lang ng tubig si Daddy and kakain na kami. Maaga talaga kami nagdi-dinner dahil pag uwi ni Daddy galing work, gutom na talaga siya. So, kailangan pagdating niya may pagkain na kami. So, ayan. Susubuan ko muna si Naya bago ko kumain. Syempre, ganun talaga pag nanay ka. Uunahin mo muna yung anak mo. Nakakatuwa nga na tuwing nagluluto ako, nagugustuhan ni Naya yung mga niluluto ko. As in, ang lakas niyang kumain. Bago pa nga lang ako kakain, tapos si Daddy, ayan, paubos na yung kinakain niya. Kakatapos ko lang kasi magsubo kay Naya, kaya ako naman yung kakain. Akala ko nga tapos ng Daddy Jimcent, yung pala kumukuha ng kanin. At akala ko nga isang sandok lang, aba, pumangalawa pa nga. Eto nga, at ulam naman ang kukunin ko, sasandukan ko si Daddy Jimcent dahil nga kumuha siya ng panibagong kanin. Sanay rin ba kayong kumain na magkasabay? Sa family kasi namin, sanay kami ng ganon. Sinanay kami ng ganon ni nanay at ni tatay. Yung as in, nag-aantayan kami at kailangan sabay kami lahat kakain. Ubus na yung kanin ni Daddy Jimsen, pero tignan nyo, kukuha pa ng ulam yan. O, diba? Ganyan siya. Tuwing pinagluluto ko siya, kaya tuwang-tuwa ako na nagluluto ako para sa kanila kasi alam ko na nagugustuhan nila. Eto nga, at after kumain, nag-candy naman ako. Naglalaway kasi ako every time napapabusog ako. Dahil marami akong kinain, ayan, kailangan ko ng candy. Hindi na tinigilan yung sinigang. Sinaid na.
Dito naman magpe-prepare tayo ng pagkain ni Loki at ni Zebi. Ang ulam namin ay ulam din nila. Eto nga, taghugas ako ng kamay dahil ipaghihimay ko naman sila ng karne. Ayan na, kumakain na sila. Sa banyo namin sila pinapakain kasi ang messy nila pag nasa sahig. Tapos eto, may nakita ako, kumakain pa rin hanggang ngayon.